Mini number cakes naman tayo for today's video. Mga mi, tara na G! At habang nagde-decorate tayo ng mga mini number cakes natin, ikwento ko na sa inyo ang isang nakakalungkot na experience ko sa ating baby Suki. Mabenta talaga sa atin ang mga mini number cakes, lalo na sa mga monthly milestone. So itong mami, nag-order sa atin ng mini number 1 na cake natin na fruit theme. And nagustuhan naman niya, nag-send pa nga siya sa akin ng picture ni baby and all. Tapos syempre, dahil natuwa siya, nag-expect tayo, or hindi naman tayo nag-expect, pero parang nasa isip na natin na, uy, nagustuhan niya yung cake, so most likely next month mag-order siya. Diba, alam niyo na yun, natural na yun kapag kaganon, kasi magandang feedback yung nakuha natin eh. Dumating yung second month ni baby, actually, hindi ko na ito masyadong naalala, hindi ko na napansin dahil nga sa dinami-dami rin ng orders na pumapasok sa atin. Naalala ko lang ito nung nag-order ng mini number 3 si mami sa atin. So, nung nakita ko yung message niya sa akin na nag-order siya ng mini number 3, napabackread ako kasi hindi ko maalala na gumawa ako ng cake para sa kanya. At nung pag-backread ko nga, ayun, hindi pala siya umorder ng mini number 2 sa atin. Siguro naghanap siya ng ibang baker muna nung mga time na yun kasi nga mga mi, kahit na maliit lang yung number cake natin, medyo pricey kasi talaga siya. Tapos ayun nga, since nakapublic naman lahat ng mga pictures na pinapost ni mami, nakita natin na sa ibang baker nga talaga umorder siya para dun sa second month ni baby, which is ayun nga, okay lang naman sa atin. And mas okay dahil 'di ba, binalikan tayo ni customer. And then ayun, every month umu-order siya sa atin, walang palya na yon. And then, hanggang sa nakasanayan na natin, pinagagawa natin nga si baby ng ating monthly milestone. Syempre, nung nag 6 months si baby, meron siyang free na 6 cupcakes as pa-thank you dahil lagi naman natin ginagawa yun sa mga baby Suki natin. Tapos, syempre, dumating yung 10th month ni baby, dalawang number na yung cake, diba? Kaya sinabi ko kay customer na iba na yung price ng cake natin. Naging double na siya. And since Suki na siya, binawasan natin siya at binigyan natin siya ng discount. Eh di umokay si customer doon, pero kahit na umokay siya, parang hindi pa rin siya okay. O ayun na, di tapos na yung 10th month ni baby. Tapos parang nag-edit yata ako ng mga cakes ni baby kasi pagsasama-samahin ko sana yung mga cakes niya magsimula 1 to 6 months. Kaso nga diba dahil merong bagong update dito sa application na ito, parang yung mga previous na messages na delete, ganon. Tapos hinanap ko talaga, tinrack down ko, hindi ko talaga siya ma-search. So, na-realize ko, hindi kaya binlock ako ng customer. So, ginamit ko yung page ko, yung business page natin, doon natin siya sinearch at ayun, nakita natin yung ano niya, yung page niya. So, ibig sabihin, binlock ako ni customer. Ayun, nakakalungkot lang mga mi, siguro dahil namahala na siya doon sa cake natin, kaya hindi na siya umorder. And worse pa, binlock tayo. Pero okay lang naman din sa akin, tanggap naman na natin yun dahil kahit papano naman, naging Suki natin siya. Kung hindi na siya happy sa mga cakes natin, okay lang din naman yun. Wala lang, share ko lang sa inyo na may mga bagay talaga na hindi natin makokontrol at okay lang yun. Ayun lang naman for today's video. See you on our next video. Bye!